Bakit nga ba maraming gusto o maraming nangangarap makapunta dito sa Canada para magtrabaho? Number one, okay na okay ang sahod. Number two, you have the opportunity to earn more money. And number three, this could be your first step to your permanent residency. Ito ang topic na pagkukwentuhan natin sa video na ito mga guys. Kaya samahan nyo ako at pag-usapan natin yan. Days, well, they never last. I've been running into you in my head, in between what could have been. Yeah. Everybody seems to leave bittersweet memories. One eternity later. Siya nga pala, naka-work from home tayo ngayon. Kasi dito ngayon sa Calgary, Alberta, dumaranas kami ng severe weather condition. Masyadong malamig yung temperature sa labas. Umaabot siya ng negative 35 tapos plus wind chill pa na halos plus 10. Kaya umaabot ng negative 45. Kaya nag-decide yung company natin na mag-work from home na lang muna para iwas na rin sa mga aksidente o kung anumang sakit na pwedeng makuha natin sa sobrang lamig ng panahon. Kaya ayun, since work from home tayo, usapang trabaho. Kaya ito, habang nagtatrabaho tayo, tara pag-usapan natin, bakit nga ba maraming gusto o maraming nangangarap na mga kabayan natin na pumunta dito sa Canada para magtrabaho? So meron akong 5 reasons dito na gusto ko sanang i-share sa inyo kung bakit maraming mga kabayan natin ang gusto or nangangarap na makapunta dito sa Canada para magtrabaho. Base lang to sa mga naranasan namin ni Mrs. simula nung dumating kami dito noong 2019. Disclaimer lang din, hindi po ako isang professional sa larangan ng recruitment or pagdating sa mga immigration consulting. Base lang po to sa mga experience namin. So una sa ating listahan is Canada has a competitive salary wages. Oo, maganda ang sahod dito sa Canada, especially sa mga skilled trades, yung mga painter, carpenters, welders, truck drivers, mga machine operators, yung mga ganyang trades, magaganda ang sahod niyan dito sa Canada. Siyempre, kasama din dyan yung mga highly skilled jobs naman, yung mga gaya ng mga doktor, mga nurses, mga teachers, engineers, na magaganda ang sahod nila pagdating dito sa Canada. Sa Canada, iba't iba ang minimum wages kada probinsya. Nagdedepende kasi yon sa cost of living tsaka sa location ng province. Halimbawa, for example, yung British Columbia, mataas ang minimum wages nila kasi mataas din ang cost of living. Tapos, halimbawa, yung Yukon naman, yung Yukon kasi is remote area, malayo yung lugar nila. Kaya mataas din ang cost of living. Bibihira kasing marating yung lugar na yon. Sa pagkakaalam ko, maliit lang yung population ng Yukon. Sa 5 taon namin dito sa Canada, may napansin lang ako na kapag ka mas mahirap ang trabaho mo, mas maganda din at malaki ang sahod mo. Huwag nga lang talaga tayo maging mapili sa trabaho. Sigurado aasenso tayo at makakaipon dito sa Canada. Dito sa Canada, we have a good quality of life. Yan ang pangalawa sa ating listahan. O alam ko, madalas at pasong-paso na to. Madalas nyo kasing naririnig to sa mga iba't ibang nagbablog about buhay dito sa Canada. Pero reality talk, totoo naman kasi. Kaya nga isa ang Canada sa mga in-demand countries na gustong pag-migrate ng mga kabayan natin. Isa ang Canada sa mga industrialized countries sa mundo. Kasama din siya sa top 10 na best country to live in terms of economy, education, at syempre yung health, at syempre marami pang iba. Isang magandang example nga yung gusto kong i-share dun sa good quality of life. Dito kasi sa Canada, napaka-accessible ng government services. Pupunta lang kami sa pinakamalapit na Service Canada office or registry office para ayusin o asikasuhin yung mga government documents na kailangan naming ayusin. Siguro maximum na yung 1 oras, tapos mo na lahat yun. At pwede ka nang bumalik sa trabaho mo at maging productive yung araw mo. Unlike kung nasa Pilipinas tayo, syempre kung nakatira tayo sa probinsya,
pupunta pa tayo ng Manila kasi nandun yung mga offices ng gobyerno natin, 'di ba? Siguro kalahating oras yung kalahating araw yung babiyahihin natin para makarating ng Manila. Tapos kalahating araw ipipila pa natin. So parang ubos na ubos yung isang araw mo. Minsan pa nga kulang pa at kailangan pa natin bumalik kinabukasan. Okay at magandang transportation system dito sa Canada. Accessible lahat ng bus kung saan community ka man nakatira. On time yung dating nila at siguradong wala kang dahilan para malate kasi every 15 minutes naman yung interval ng pagdating nila sa mga bus stop. Kahit ngayong dumaranas kami ng matinding taglamig dito sa Calgary, on time pa rin naman yung mga bus namin dito. Siguro may mga slight delays lang, mga 1 minute or 2 minutes. Di naman yun sapat para mangatog ka or mag-freeze ka sa sobrang tagal ng dating nila. Siguro naaantala lang naman yung dating nila siguro dahil madulas ang daan. Yun lang naman. Tapos sa mga C-train, syempre pag sobrang lamig din talaga, nagsha-shutdown yung power. Pero ina-announce din naman nila yon para at least aware ka. Alam mo na madidelay or talagang suspended yung C-train dito. Pangatlo sa ating listahan is dito nga sa Canada is you have the opportunity to earn more money. And guys, mind this, it's all up to you. Dito nga is hatiin natin or i-dissect natin to sa dalawang part. Number 1 is kung dumating ka dito as under LAMIA o yung nakapako ka lang or nakakontract ka sa isang company. Hindi ka pwedeng mag-double job dito or mag-triple job. Naka-restrict ka lang kasi dun sa company na yon. Ang tanging mo lang magagawa is just to save and spend less. Tapos, meron ding mga option na halimbawa may kaibigan ka or meron kang kapitbahay na gustong magpalinis ng bahay nila. Babayaran ka lang naman nila ng per hour. Yon siguro pwede mong i-grab yon, dagdag income. Hindi mo naman kasi pwedeng i-declare yon sa tax mo. So parang additional income mo na lang yon. Yun na lang siguro yung pwede mong magawa para makaipon or madagdagan yung sahod mo. Pero yun nga, gaya nga ng sinabi ko, hindi legal yung mag-apply ka ng isa pa or ng another part-time job. At yung number 2 nga is kung dumating ka dito sa Canada na naka-open work permit ka, kadalasan nakikita natin to sa mga partner or common law partner spouses ng isang international student. Ito na yung time na pwede kang mag-apply ng higit pa sa isang trabaho. Pwede kang mag-part-time, double job, triple job, hanggat kaya ng katawan mo. It's all up to you. Sa gantong paraan, mas makakaipon ka. Yun nga lang guys, mind this. Siyempre, lagi nating uunahin yung health natin. Di naman porket sinabi natin dito na magtrabaho ka ng hanggat ilan ng kaya mo is sky's the limit. Siyempre, end of the day, kailangan pa rin nating isipin yung health natin. Yun yung importante dito. Number 4 sa ating listahan is pwede mo nang dalhin yung pamilya or you can bring your family right away. May mga pathway pagdating sa work permit na pwede mo nang isama yung ating mga immediate family members. So, ginawa to ni Canada para hindi tayo ma-homesick at saka para magkaroon tayo ng work-life balance dito sa Canada. Siyempre, sa lamig, kagaya ngayon, malamig. At kung lalabas ka, makikita mo sobrang lungkot ng paligid kasi ang nakikita mo lang is snow tapos mag-isa ka lang. Di ba't nakaka-homesick? Kaya yun, may mga pathways tayo na pwede mo nang i-apply kasama mo yung family mo pagdating dito sa Canada. At ang last is number 5. Work permit is one way for your permanent residency. Ito nga guys yung pinakaantay natin at tanging dahilan kung bakit tayo nagpunta ng Canada para maging permanent resident. So yun nga, after 1 year ng work experience natin dito sa Canada, qualified na tayo mag-apply ng ating residency through Canadian Experience Class Program. Under nga pala to ng Express Entry. Bukod yan, meron din mga Provincial Nominee Program. Ito yung kung saan tayong province nakatira. Nagno-nominate yung province natin. Depende yon sa ating skill o kung ano yung ating trabaho. May mga nanonominate at nabibigyan ng 600 points na pwede mong gamitin sa pag-a-apply under Express Entry din.
May mga provinces din dito sa Canada like Manitoba and Newfoundland Labrador na kapag na-issuehan ka ng work permit, the same time ay inaayos na rin nila yung permanent residency mo at ng family members mo. Ang advice ko nga lang sa inyo mga guys is mag-conduct din kayo ng your own research para naman mas makakuha kayo ng mga mas detailed information about migrating dito sa Canada. Ayun nga, after makuha mo na yung residency mo, siguro mga 2 to 3 years, meron ka ng residency, and then pwede ka na rin after 3 years more, pwede ka na rin mag-apply ng citizenship. Ayun, grabe, tama ako nang nakikita sa malayo pa lang. So yun nga, umaga dito sa amin sa Calgary, sa Alberta, at etong bumungad sa atin. Nag-frozen or nag-yellow yung ating bintana. Sa loob to mga guys. Ayan. Kasi nga, dumaranas kami ngayon ng severe weather condition dito sa Calgary, sa Alberta. Iba pang parte ng Alberta. Negative 45 yata. Tama, negative 45 ngayon. Friday. Tapos, bukas hanggang Sunday pa yata to. So, hanggang dito nga sa ating main door. Medyo frozen yung ating aluminum door. Ito naman yung salamin niya. Sobrang lamig. Tapos yung ating lock. Frozen. Start natin yung ating kotse. Start natin yung ating kotse. Tingnan natin kung gagana pa. Sobrang lamig. Yan. Sana umandar. Pero kumpiyansa naman tayo kasi syempre bago naman to. So, para lang makasigurado at hindi nag-frozen yung mga oil niya. Yun. Success. Success. Nag-open. So, tayo lang natin siyang umandar ng kahit mga 10 minutes. Have passed. They say the good old days, well, they never last. I've been running into you in my head, in between what could have been. Yeah. Everybody seems to leave bittersweet memories.